Magandang umaga po. Ako po si Kapitan Tiago at ako ay maghahatid na naman ng aking kuro-kuro dito kay ang pag-usapan natin ngayon si Harry Roque. No? So kilala naman natin to si Harry Roque na dating spokesperson ni Tatay Digong, no? Na ngayon ay nasa Netherlands at humihingi ng asylum. Kasi, bakit siya humihingi ng asylum? Of course, politics, no? Kasi meron lang siya dito na, short video, no? Gusto ko lang magbigay ng konting opinion, no? Kasi, alam nyo ho, simula nung napunta si Tatay Digong sa The Hague, no? Alam naman natin na may mali sa pagpapadala sa kanya doon, no? Ang sabi nga ng iba, ito kidnapping, no? Harap-harapang kidnapping. Kaya siya nasa Hague ngayon, no? Kumbaga, nahanapan ng butas yung ating batas. Okay, so nandoon na ngayon si Tatay Digong at hinihintay pa. Actually, hindi pa nagsisimula yung trial ni Tatay Digong. That's why siya ay nag-aas ng permission, yung mga abogado niya ay nag-aas ng permission for interim release. Kasi, di ba, kahit hindi pa nagsisimula, nandun si Tatay Digong na nakakulong. Pero linawin ko lang po ha, ang kulungan ni Tatay Digong hindi ho kagaya dito na sa Pilipinas, no, na talagang isa daw sumpa pag dito ka nakulong. Sa The Hague, sa the Netherlands, ayan po ay parang hotel, no? Andiyan lahat ng kailangan mo. So it's a very pleasant, no? Masyado malayo-malayo pag sinabing nakakulong sa The Hague, no? Pero ang inaalala lang natin, syempre, iba pa rin yung nasa sariling bansa natin. Kaya bring Tatay Digong home, di ba? Yan naman ang karamihan ng hiling natin. So ito, balik tayo kay Harry Roque. Pakinggan natin tong niya saloobin. At ako ay magbibigay ng aking konting kuro-kuro dito, ha. Kung talagang hahayaan natin na litisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa, isara na natin ang Korte Suprema, isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun? Handa nyo na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? So, ayun, no? Kumbaga, siyempre, tayo minsan nagagalit, no? Gaya ng karamihan ng sambayan ng Pilipino, galit talaga. Galit talaga na parang alam mo yon, helpless sa ngayon dahil kinulong si Tatay Digong doon, no? So eto, kasi kaya siya nagagalit sa not necessarily na sa siya, lilinawin ko lang as per point of view ng mga ordinaryong Juan dito, ng ordinaryong mamamayan gaya ni Kapitan Tiago. Ang point of view ko lang dito, no, kung bakit sinasabi niya na sana tanggalin ni Supreme Court yung mga court dito, no? Kasi kaya niya sinasabi yan na inutil ba? Pero syempre, alam naman natin hindi inutil ang korte. Okay? Syempre sa galit ni Harry Roque, nasabi niya yan. Pero etong point of view ko, point of view natin, ang point of view ni Kapitan Tiago. Okay? Kaya niya nasabi yan kasi actually hindi naman Korte Suprema ang dapat sisihin dito, no? Kumbaga pati sila napalusutan ng mga article na binabanggit, no? Napalusutan sila. Kumbaga nahilot, nagawa yung mga article na kung anong binasihan nila Remulla, nila Torres, no? So ito, napalusutan. Ang ibig lang sabihin kumbaga nakunan ng butas ang ating nakunan ng butas ang ating batas para madala si Tatay Digong doon. Okay? So actually
ang incompetent dito hindi ang saligang batas, hindi ang Supreme Court. Kung hindi talagang yung mga nakaupo ngayon, talagang tinrabaho nila ng harap-harapan. 'Di ba? Talagang nagsinungaling sila. 'Di ba? Nagsinungaling sila ng harap-harapan sa atin. Kumbaga, sorry for the term, pero ginago talaga tayo. 'Di ba? Kumbaga, nagawa nilang legal. Sa ngayon, nagawa nila yung legal na papunta doon, no? Kumbaga, nagawan nila ng butas, nakahanap sila ng butas, no? So, time will tell. I'm sorry, pero nagawan nila ng parang legal pa lang, no? Kasi time will tell. Titignan natin kung makabalik si Tatay Digong dito or wala na sila sa pwesto. Time will tell kung talagang nagkaroon ng illegal na pagdadakip kay Tatay Digong. Only time will tell dyan, no? So sa ngayon, they celebrate kasi although sa pagkakaalam ko, wala pang di ba? Hindi pa nagsisimula yung trial. Pero si Tatay Digong ay nakakulong na dun. So alam mo yun na although hindi pa nga tapos yung wala pang trial, pero nandoon na. So, para sa kampon ng kadiliman, it's a win na sa kanila. Kasi wala dito si Tatay Digong di ba? Kumbaga, pag nandito si Tatay Digong, nai-intimidate sila. Di ba? Wala namang ginagawa yung tao kung hindi magsalita na lang. Di ba? Na they are weak leaders, si BBM. No? Pero alalahanin natin, na pag ikaw ay public servant, hindi ka dapat balat sibuyas. 'Di ba? So, ayun lang po. Maraming salamat at again, ako po si Kapitan Tiago, ang inyong bantay sa social media. Maraming salamat po.